Diyos purihin. Alleluia, Alleluia, lapit sa hari natin. Purihin luwal ating biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sa sanay hahanguin. Alleluia, Alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na awain. Angeles sa pagpaasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesus Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan at purihin
ng lahat ng mga bagay na may hininga, purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Atin na pong ipagpapatuloy, mga kapatid, ang ating pagpupuri sa banal, sakdal at malinis na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Una po nating awitin ang bilang 141 sa atin pong mga himnalyo. Ang pananampalataya ko'y tunay sa Iglesia ng Diyos na marangal. Kristo Jesus ang siyang umaakay sa lahat ng nasasakupan. Tunay, tunay, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus lamang. Tunay na tunay, tunay na tunay, dapat nating mapagtiwalaan ang pangako ng Diyos sa taong tapat. Si Jesus sa atin ang magagawad. Sikapin nating lahat na maganap, manatili hanggang sa wakas. Tunay, tunay na tunay, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus lamang. Tunay na tunay, tunay na tunay, dapat nating mapagtiwalaan. Liga-ligira ay ating ilagak sa Diyos Ama at bugtong na anak, sa hibo ni Satan upang maligtas, laging masigla sa pagtupad. Tunay, tunay na tunay, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus lamang. Tunay na tunay, tunay na tunay, dapat nating mapagtiwalaan. Ang mangmang huwag nating tutularan. Nagtayo ng bahay sa buhanginan, di gaya ng ating inaasahan. Kristo Jesus ating saligan. Tunay na tunay, tunay na tunay, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus lamang. Tunay na tunay, tunay na tunay, dapat nating mapagtiwalaan.
Patuloy po nating papurihan, sambahin ang ating nag-iisa at buhay na Diyos. Wala pong iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Ikalawa po nating awitin ang 169 sa atin pong mga himnaryo. Kami to panawagli sa pintuan ng langit, salay ko sang inibis, sa mundo ng pasakit, kaya tanggapin naman anak mong nagkasala. Huwag bayaang mawaglit ang anak mong nagbalik. Panahoy mapanganib, kukupin mo ng labis anak mong sakdaldungis. Tanggapin hanggang langit, kami tupang naligaw sa liwanag ng ilaw, binihag ng kaaway hanggang sa mapipilan, kaya abutin naman anak mo nagdurusa. Tanggapin mo po Jesus diyan sa Iglesia ng Diyos. Kapatid kong nalugmok sa saya ng sinuko, ingatan mo po sila sa kulungan mo, Ama. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Huling awit mga kapatid, ikalawang estropa po lamang at koro ng 189 sa ating himnaryo. Ang atin pong aawitin at pagkatapos po ititiklop natin ang ating mga tuhod. O tayo na't papurihan, kalimutan, kalubayan, sama-sama na handugan, batalan ng kalangitan. O kay sarap ang maglingkod, lalo't kapiling si Jesus, napaparam dosa lungkot. O halina at maglingkod. Dakilang
Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, Ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat ikaw po, Panginoon, ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Amang banal na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, ikaw ang Diyos ni Jacob, Diyos ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel. Naawa ka rin po na habag. Tinawag mo ang aming ama, ang aming ina. Inilagay mo po sa iyong banal na iglesia. Ikaw po ay kanilang pinagtapatan din naman, pinaglingkuran ng kanilang buong puso, buong isip, buong lakas, buong buhay, hanggang kanilang mga kamatayan. Amang banal sa napakamalinis, sakdal na pangalan mo pong Kristo Jesus, itinitiklo po namin ang aming mga tuhod. Pagkatapos po, nagpailang lang kami, Panginoon, ng mga awiting sumasamba, pumupuri at lumuluwalhati sa iyong banal na kaharian sa langit. Bagaman hindi po marilag ang aming mga tinig, sinasampalataya na naming tinatanggap mo, Amang banal, na katulad po sa isang napakamasarap na samyo sa iyong banal na kaitaasan. Amang banal, sa aming mga paninikluhod, tanggapin mo po ang aming mga tao sa puso. Walang katapusan po namin ng mga pagpapasalamat. Amang banal, maraming salamat sa iyo sa mga napakamapayapa na 7 mga araw pinalipas mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Hindi mo kami binawian ng aming mga hiram na buhay. Pinagbuksan mo kami ng magagandang pintuan ng mga kapalaran. Pinakain mo kami dinamtan. Pinalakas, pinagaling mo ang aming pangangatawan. At higit sa lahat, maraming salamat po. Patuloy mo po kaming pinagtitiisan, tinuturuan at inaaralan. Pinalalawig mo, pinatitibay, dinaragdagan ang aming pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Ama naming Diyos, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang napakamalinis mo pong pangalang Kristo Jesus, sa Espiritu mo po, at sa iyong kagilagilalas na mga katotohanan. Amen. Amang banal, nalalaman mo po kung papaanong isinakabuhayan namin ang ipinautang mo sa amin na mga 7 araw na nagdaan. Ama, mga hamak, mga alabok ng putik lamang kami. Wala pang nakakaabot sa sino man sa amin sa iyong banal na kaluwalhatian. Sa umaga pong ito, Amang banal, kung meron kang nasisilip sa amin, mga masasamang mga puso, masasamang kaisipan at mga kalooban, kung kami po'y nangagkulang, kung kami po'y nangagkasala laban sa iyo, hindi mo pinakikinggan ang panalangin ng mga taong nalilipos ng maraming kalikuan, nababahira ng sari-saring mga kasalanan. Amang banal, maawat mahabag ka sa amin. Tulungan mo ang aming mga kaluluwa. Sa umaga pong ito, huwag mo sanang gawing dahilan ang aming mga
kasalanan ang marami naming mga kapintasan, nasasabik na uuhaw ang aming mga kaluluwa, na makakain, makarinig, makainom na muli ng iyong mga salita, na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay, alang-alang sa pangalan mong Diyos at Kristo Jesus, na inilagay mo po, itinatak sa kaibuturan ng aming mga puso, nang kami po'y magpabautismo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming mga nagawang mga kasalanan. Amang banal, sa umagang ito, muli mo po sanang kasangkapanin ang dalawa sa pinakahamak mong mga alipin. Banalin mo po ang kanilang mga puso, linisin mo po ang kanilang mga kalooban, patuloy mo po sana sila amang bibigyan ng pusong laman na marunong matakot sa iyong mga salita at mga palatuntunan. At kung sila po ay mangaral sa amin, tulungan mo pong sila ang unang-unang gumanap. Sila ang unang-unang maging halimbawa ng lahat ng kanilang mga itinuturo sa sanglibutan. At kung ito'y mapakinggan ng lahat ng mga kinauukulan, makatawag pa ng marami mong mga tupa, maalis sa mga kasalanan, mapalayo sa mga maling aral, makasama namin sa iyong banal na kawan. Sa ikalawang pagparito mo po'y marami kaming magsisipasok sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, kami po ay nananalig na habang kami nakikinig ng iyong mga banal na aral. Hihipuin mo po ang bawat isa sa amin, lalo na nga po ang maraming mga kaibigan namin na araw-araw tinatawag mo at isinasama mo sa iyong banal na iglesia. Tulungan mo rin po sana sila. Buksan mo rin sana ang mata ng kanilang mga puso. At habang kami nagsisipakinig, pagalingin mo po ang amin-aming mga karamdaman na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Bigyan mo rin sanang kalutasan ng lahat ng aming suliranin sa pang-araw-araw na pamumuhay. At ang marami po sa aming mga kaibigan, mga mahal sa buhay, mga kapatiran, na kinakapos pa sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, magparanas ka po sana sa kanila. Buksan mo sana sa kanila, Panginoon, ang mga dungawan ng iyong kalangitan, at sila po'y lubos na manampalataya. Ikaw nga ang aming Diyos. Ikaw ang Diyos na buhay, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel, ang Diyos ng aming mga magulang. Ikaw po ang aming Panginoong Jesucristo, na aming obispo, pastor, saserdote ng aming mga kaluluwa. At sa huling araw na ito, ikaw rin po ang patuloy na nagtataguyod, gumagabay sa bawat isa sa amin, nakatulad ka po sa isang ilawan na nagniningning, na sa iyong kaliwanagan matatamo namin ang buhay na walang hanggan. Ama manal, kami sumasampalatayang patatagusin mo ang iyong pag-ibig, patatagusin mo ang iyong pagpapala hanggang sa lahat ng aming mga kabyak ng puso, aming mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay, aming mga kamag-anakan sa laman. Ama naming Diyos, maging sa loob at labas ng aming mga tahanan, hindi mo rin po pababayaan, iwawalay mo po sa mga sunog, sa mga lindol, malalakas na ulan, mga baha at mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, at sa napakaraming masasamang mga tao na may madidilim na puso at mga kalooban. Panginoong Hesus, ang lahat po ng ito, idinadalangin po namin, isinasamo namin, sinasampalatayanan po namin, dinirinig mo po sa iyong banal na kaharian sa langit. Ito po ang iyong gagawin, ito po ang iyong ibabasbas sa amin, sa pangalan mong Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Muli po sa inyo, aming mga minamahal na mga kapatiran sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus.
at sa inyo rin po na aming mga minamahal at pinagpipitagan ng mga nakikinig at mga nakikipagtiyaga sa pagnanasa na lubusang maunawaan, at ang amin din po namang dalangin inyo na rin pong matanggap at lubusang sampalatayanan sa inyo na aming mga itinuturing na mga kaibigan sa ating Panginoong Hesukristo. Ay binabati ko po kayo ng isang banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Salamat po at muli tayo ay pinagniig upang sa pagkakataong pong ito ay muli po tayong anyayahan ng ating dakilang lumikha. Nasama-sama po tayong muling mananghalian ng kanyang mga banal na salita na ayon din po sa kanyang kalooban. Ito ang tuwirang dakila at mahalagang pagkain ng ating mga kaluluwa. Sa umaga pong ito ay ating pagsalusaluhang mga magkakapatid. Buksan po natin ang aklat ng Ebreo. Sa kapitulo 10 po at ang bersikulo ay 23. Allow me to read it first in the English version. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promised. At sa atin pong wika na ating ingatang matibay ang ating pananampalataya ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Amen. Tayo pong patuloy na nabubuhay, nagnanais na maging karapat-dapat sa banal na harapan ng ating dakilang lumikha. Maliwanag po ang ating layunin, yung ating pag-asa na tayo po ay makarating doon sa kanyang ipinangangakong buhay na walang hanggan. At sa talata nga pong itong ating pag-aaralan, maliwanag din po ang nasa saad upang huwag tayong mag-alinlangan sa dakilang pananampalatayang ito, sapagkat maliwanag, tapat ang nangako. Amen. Ngayon, una po nating itanong tungkol nga po sa ating banal na paksapong ito. Sino po ba naman yaong tinutukoy na tapat na nangako? Ang ating dakilang Diyos po ang magpapaliwanag sa atin, ang magtuturo sa atin, at hindi ang kung sino-sinong kuro-kuro o kung anumang haka-haka maging ng inyong abang lingkod. Aklat po ng Deuteronomio, kapitulo 7 at ang bersikulo ay 9. Sa unang bahagi po ay ganito ang ating mababasa tungkol po doon sa ating katanungang sino yaong tapat na nangako. Talastasin mo nga na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at naggagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya. Amen. Napakaliwanag po. Wala nang kailangang idagdag pang pananalita na yaon po palang Panginoon nating Diyos. Yaon nga po, yaong tapat na Diyos na nag-iingat ng Kanyang mga kapangakuan o Kanyang mga tipan. Ito ang nagbibigay din ng kagandahang loob sa lahat ng mga tapat, umiibig, sumasampalataya sa Kanya. Amen. Mayroon pa po baga tayong mababasa naman sa Biblia, kahit na isang pagkakataon o pangyayari man lamang, na ang Diyos po ay nangako at ito ay Kanyang kinalimutan o hindi po nangyari? At basahin po natin
ang isa sa kauna-unahang kanyang ginawang kapangakuan. Sa aklat po ng Henesis, sa Kapitulo 17 at ang bersikulo ay 1, at nang si Abram ay may 99 na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abram at sa kanya'y nagsabi, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka." Amen. Be holy! Ang hinahanap po ng Diyos kay Abraham, magpakasakdal, magkaroon ng walang kapintasan pagkakilala sa Kanya. Dito nga po sa ating binasang ito, ay ano po naman ang ipinangako ng Diyos kay Abraham o kay Abraham tungkol sa hinahanap niyang pagpapakasakdal ni Abraham. Pakinggan ninyo dito po sa aklat ng Henesis, sa 17:2 din po sa pagpapatuloy. "At ako'y makikipagtipan sa iyo, at ikaw ay aking pararamihing mainam." Pakatandaan po natin, sinalita po ito ng ating dakilang Diyos. Sinabi niyang, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako ang sa iyo ay magsasabi," na ano po ang ating nabasa? "Pararamihin kitang mainam." Alam po ninyo, kung inyong patuloy na babasahin ng talatang ito, sa kabila po ng katandaan na 99 na taon na po itong si Abraham o si Abraham, at maging ang kanyang asawa po noon na si Sarai, siya rin po ay mayroon na rin pong 70 taong gulang. Kaya nga po nang ito ay sabihin ng ating dakilang Diyos kay Abraham, pakinggan ninyo ang mga sumunod na mga pangyayari. Dito po sa 17:7 po naman ng aklat din po ng Henesis. "At aking papagtitibayan ng aking tipan sa iyo. Patuloy kong gagawin," ang ibig po lamang sabihin, ang aking ipinangako, ang aking tipan sa iyo, "at sa iyong binhi pagkamatay mo, sa buong kalahian nila, na tipang walang hanggan, na ako'y magiging iyong Diyos at ng iyong binhi pagkamatay mo." Dito po ipinangako, sinalita, at tandisang ipinahayag ng ating dakilang lumikha na pararamihin niya ang lahi nito pong si Abraham o ni Abraham. At dito rin po lubusan namang sinabi niya, "Ako ang iyong magiging Diyos." Siya po lamang ang kinakailangan at nararapat na kilalaning Diyos ng kanyang magiging mga anak o ng kanyang magiging mga binhi pagkamatay ni Abraham. Dito po sa talatang ito ng 17:7, sa pagpapatuloy po, mayroon pa rin pong isang tipan na binabanggit. Kung inyo rin pong babasahin sa aklat din po ng Henesis 17 patuloy, ito pong mga binhing binabanggit ng ating Panginoong Diyos, nahanap din po niya ang kanyang tipan na ipinangako, at doon ang kanyang hinahanap sa kanyang magiging mga binhi. Ang wika po doon, ang lahat ng mga lalaki na iyong magiging binhi, maging ito man ay pinanganak sa bahay, maging ito man ay pinanganak ng mga babaeng binili o galing sa ibang bayan Na nakikipamayan sa Israel, nakikisama sa mga Hudyo sa kanilang lahi. Ang wika po ang hinahanap ng ating dakilang Diyos. Tutuliin ang lahat ng lalaki pagdating ng 8 araw pagkaanak nila.
Ito po ang isa sa hinihingi ng Diyos na tipan. At ito ang mga tipan na ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham, na ano nga po yung unang tipan na yon? Pararamihin, ipinangako kay Abraham, at doon sa mga binhi na lalabas sa kanyang balakang, doon na may hinihingi ng Diyos na ang lahat nga po ng mga lalaki, maging ito man ay hintil, maging ito man lalong-lalo na Israelita, tutuliin pagdating ng ikawalong araw ng anak ng mga lalaki. Sa Israel. Ito po ay sa bansang Israel. At dito po sa aklat ng Genesis 17:17, pakinggan po ninyo kung ano ang naging reaksyon ni Abraham at ganoon na rin po ng kanyang asawang si Sarai. Nang magkagayoy nagpatira pa si Abraham at nagtawa at nasabi sa kanyang sarili, magkakaanak kaya siya na may 100 taon na? At manganak pa kaya si Sarah na may 90 taon na? Si Abraham nga po, katulad ng aking nabanggit, ay 99 na taon na. At ito nga pong si Sarai, sa kanyang katandaan na rin, ay 90 taon na rin po. At sa tuwirang ating pagkakaalam, batid naman natin, lalo na po ang inyong lingkod na nagsasalita, ang masasabi nga po natin, mga tuyong-tuyo na, hindi na maaaring magkaanak pa o hindi na maaaring dumami pa ang mga naging mga anak natin. Dapat pakatandaan po natin, Diyos ang nangako, Diyos ang kumausap kay Abraham. Kaya naman sa 18:10, ganito pa rin po ang ating mababasa at sinabi niya, walang salang di ako babalik sa iyo sa ganitong panahon ng taong darating. At narito, si Sarah na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalaki. At narinig ni Sarah sa pintuan ng tolda na nasa likod niya. At sa 18:12, at nagtawa si Sarah sa kanyang sarili na sinasabi, pagkatapos na ako'y tumanda ay magtatamo ako ng kaligayahan at matanda na rin pati ang Panginoon ko. Ang ibig sabihin, si Abraham. At sa 18:13, at sinabi ng Panginoon kay Abraham, bakit tumawa si Sarah? Sa 14, may anumang bagay kayang napakahirap sa Panginoon? Amen. Sa tadhanang panahon ay babalik ako sa iyo sa taong darating at si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki. Ito po ang tipan, ito po ang pangako, at ito po tinupad at ginanap ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, tinupad nga po baga ng Diyos ang kaniyang ipinangako kay Abraham at Sarah na sila'y magkaanak pa sa kabila ng kanilang katandaan. Tunay po bagang ayon din sa ating paksa ay tapat ang nangako. Hayaan ninyong Biblia at Biblia pa rin po at salita pa rin ng ating dakilang lumikha ang patuloy na ating marinig at lubusan nating maliwanagan sa magitan ng kanyang mga banal na salita. At dumalaw ang Panginoon kay Sarah ayon sa sinabi niya at ginawa ng Panginoon kay Sarah ayon sa kanyang sinalita. 21:2, at si Sarah ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan, sa tadhanang panahong sinabi ng Diyos sa kanya. At sa 3, at tinawag na Isaac ni Abraham ang ngalan ng kanyang anak na ipinanganak sa kanya, na siyang ipinanganak ni Sarah. 21:4, at tinuli ni Abraham si Isaac nang magkaroon ng 8 araw, kaya ng iniutos ng Diyos sa kanya. Amen. Pakatandaan po natin, sinunod din po naman ng taong banal na si Abraham ang iniutos din po naman ng Diyos, ang hinihingi naman ng Diyos na tutuliin
ang lahat ng lalaki at unang-una na nga po, ito nga pong si Isaac na ibinigay ng Diyos sa kanila, ginanap ni Abram katulad ng isinasaad sa tipan ng Diyos. Tinupad po ni Abraham ang tipan sa pagtutuli. At dito pa rin po sa 21:5. At si Abraham ay may 100 taon nang sa kanya'y ipanganak si Isaac na kaniyang anak. Ang kasaysayang pong ito sa buhay ni Abraham at ni Sarah ay isa po lamang sa hindi mabilang na mga ginawa ng Diyos sa kasaysayan ng kanyang mga banal na mga propeta at sa bansa ng Israel na nangapasulat nga po sa mga banal na kasulatan upang ayon sa ating paksa sa Hebreo 10:23 na ating ingatang matibay ang ating pananampalataya. Kaya tayo pong mga naririto na sa kanyang katawan. Tayo mga kapatid, pakaingatan daw po natin, tuwiran, tandisan, letra por letra, hinahanap ng Diyos ang pag-iingat natin sa atin ng pananampalatayang itong kaloob ng Diyos na ito. Pakatandaan po natin, hindi tayo ang may ibig nito. Ito po'y kaloob ng Diyos. Ito po'y ikinahabag sa atin. Amen. Pakinggan ninyo ang lahat ng mga tao. Kung ano-ano ang kanilang mga naging buhay nang sila ay nangamatay, nang hindi sila kaanib sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nang sila ay nagpatuloy sa pagiging hintil, nang sila ay nagpatuloy sa pagiging buhay, dadapot patay sa harapan ng Diyos. Kaya maliwanag ang araling ito, ninanais ng Diyos nating mapag-unawa na ating lubusang ingatang matibay ang ating pananampalataya ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat nga po ang nangako. Amen. Hayaan ninyong banggitin ko na lamang ang isa po sa banal na kasulatan na mababasa po natin na pinangakuan ng Diyos na kanyang tinupad. 38. Sa Kapitulo 38, sapagkat ito pong haring ito ay mayroong sakit na ikamamatay. Inutusan po ng Diyos si Propeta Isaiah sa sinabi, tumunga ka kay Hezekiah at sabihin mong ihanda na niya ang kanyang sambahayan, ang kanyang sarili, sapagkat kukunin na ang kanyang buhay. Siya ay mamamatay. At tinupad naman ni Isaiah ang utos ng Diyos at sinabihan si Haring Hezekiah. At nang ito ay marinig ni Haring Hezekiah ang ginawa ni Haring Hezekiah, siya ay tuwirang naiyak, lumuha, dadapot patuloy na nalangin at nanambitan at nagsalita sa Diyos. Panginoon, alalahanin mo po ang aking naging buhay sa iyo. Nako ay lubusang lumakad ng naayon sa iyong mga palatuntunan. Lumakad ako ng naayon sa iyong mga banal na katwiran at ng naayon sa iyong mga banal na kautusan. At dahil dito nang umalis na si Isaiah, muling nagsalita ang Diyos kay Isaiah at sinabi, Isaiah, bumalik ka kay Hezekiah. Sabihin mo, narinig ko ang kanyang mga tinig. Nakita ko ang kanyang mga luha. Sabihin mo, Hezekiah, narinig ng Diyos ang iyong mga panawagan at ang iyong mga panalangin. Daragdagan ng Diyos, ibibigay pa ng Diyos sa iyo ang 15 taon. Amen. Na dagdag sa iyong buhay. Sa ganito na buhay, si Haring Hezekiah sa dagdag na 15 taon. Amen.
Ito ang mga pangako, ito ang mga salita ng ating dakilang lumikha. Kaya sa inyo, mga minamahal naming mga kaibigan, tunay, isa lamang ang hinihingi ng Diyos sa inyo. Kung nais ninyong lubusang mapasa ilalim ng kanyang pagkakandili, mapasa ilalim ng kanyang tuwirang pag-ibig sa bawat isa sa atin, buksan na ninyo ang inyong mga puso't kaisipan. Sabayan ninyo ng mga sarili ninyong mga panlangin, diretsa sa Kanya. Walang ibang tao, walang ibang babae, walang anumang o sinumang pangalan sa silong ng langit, maliban sa ating dakilang lumikha. Ito ang tunay na Diyos. Ito ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ito ang Diyos ng mga buhay. Kung kayo ay lubusang sasampalataya at lubusang aanib sa kanyang banal na katawan, Amen. na tinatawag sa kanyang marangal at mabunying pangalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano ang katunayan? Aklat din po ng Isaias 43:7, bawat tinatawag sa aking pangalan, yaon ang aking kapurihan, Sa aking ginawa. yaon ang aking kalwalhatian. Basahin po ninyo 43:7, kinakailangang naroon kayo sa kanyang dakila at makapangyarihang pangalan. Kaya naman sa banal na kasulatan, ano ang tuwirang magpapatibay ng ating dakilang pananampalatayang ito? Buksan ninyo sa aklat ng Isaias 46:11 sa ikalawang bahagi. Ito po ay sinalita rin ng ating makapangyarihang Diyos ng kanyang sabihin, oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na mahabagin, Diyos na patuloy na umiibig sa lahat ng kanyang mga nilikha, kung siya ang lubusang sasampalatayanan. Hindi po kikilalanin, iba po yung kikilalanin. Yung pong kikilalanin, nakikita, nahahawakan, nadadama. Ang pananampalataya, maliwanag po. Sa pagtuturo ng ating dakilang Diyos, ang paniniwala ay ang pong pag-asa sa mga bagay na hindi nakikita. Ngayon, ano po ba naman ang napakabanal na layunin ng Diyos na nais niyang ipahayag sa lahat ng tao sa lupa sa pagkakapili nga po niya sa kasaysayan ng buhay ni Abraham? Ano po ang kahalagahan nito? Pakinggan po natin, banal na kasulatan din po, sa aklat din po ng Ebreo sa Kapitulo 11 at ang bersikulo ay 8. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana. At siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. 9. Sa pananampalataya, siya ay naging manglalakbay sa lupaing pangako, na gaya sa hindi niya sariling lupa, at tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at si Jacob, na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. Sa 10, sapagkat inaasahan niya ang bayang may kinasasaligan, na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Amen. Kaya naman sa Genesis 17:7, ano ang atin pang mababasa? At aking papagtitibayan ng aking tipan sa iyo, at sa iyong binhi pagkamatay mo, sa buong kalahian nila, na tipang walang hanggan, na ako'y magiging iyong Diyos at ng iyong binhi pagkamatay mo. Ito po ay walang hanggang pangako ng Diyos.
Hanggang ngayon po, ito po ay patuloy sa atin, katulad ng nasasaad sa banal na kasulatan, na hanggang sa huling sandali ng daigdig na ito, ang atin pong Diyos ay patuloy nasasa atin. Ngayon, paano naman po tayo na hindi mga Israelita? Sa katunayan, mga hintil tayo dati. Mapapasama doon sa pangakong ito ng ating dakilang lumikha. Paano po? Sa inyo, mga minamahal po namin mga nakikinig, hayaan po ninyong basahin ko sumandali ang kaprasong talatang ito sa aklat po ng Galacia, sa kapitulo 3 po, at ang bersikulo po sa 25. Dadapot ngayong dumating na ang pananampalataya, ay wala na tayo sa ilalim ng kautusan, sapagkat tayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihi si Kristo. Kinakailangan po mabautismuhan po tayong lahat. Kanino? Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamagitan po noon, lubusan po tayong nabibihisan. Yung kabanalan ng ating Panginoong Hesukristo, pinagkakalob at magiging bahagi na rin po ng ating buhay. At kung magkagayon, pakinggan ninyo sa 28, walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Amen. Pakatandaan po natin, kinakailangan po sa pamamagitan po lamang ng lubusang pananampalataya. Kanino? Sa atin pong Panginoong Hesukristo. At kung magkagayon at tayo ay nabautismuhan, maliwanag po ang banal na kasulatan, tayo kabahagi, tayo kaparte, tayo tagapagmana. Nino? Unang ano? Noong ipinangako ng Diyos kay Abraham, palalawigin niya, pagpapalain niya, at higit sa lahat, isasama niya doon sa tinatawag na buhay na walang hanggan. Paano ito patuloy na makakamit? 12:13 po ng aklat ng Ecclesiastes. Ito ang wakas ng lahat ng bagay. Lahat ay narinig. Tuparin mo ang lahat ng utos ng Diyos. Kaya naman maging sa pangangaral ni Apostol Pablo, dito sa aklat ng 15 at ang bersikulo ay 1-2. Pakinggan ninyo sa unang Korinto at ganito ang napakaliwanag. At sana po muli sa inyo na aming mga minamahal na mga kaibigan at sa ating ding mga kapatiran, tunawa ang patuloy nating mapanghawakan at lakaran. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Pananatilihan yun, lalakaran yun, tutuparin yun, mananatili doon sa mga ipinangaral na yon ni Apostol Pablo na dinibat pawang mga turo, aral at salita ng ating Panginoong Hesukristo. At sa dos, sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na nga kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Kaya sa ating mga magkakapatid, patuloy nating purihin, dakilain, higit sa lahat ay pasalamatan ang ating dakilang lumikha
At sa inyo, mga minamahal naming mga kaibigan, patuloy ang aming mga panalangin at dalangin na naway kung paano ang inyong lingkod at ang mga kapatiran sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus kinahabagan at niliwanagan ng Diyos. Ito na rin po ang aming dalangin sa inyo na nawa kayo ay maging sangkap, maging kasama sa ipinangako ng dakilang lumikha, sapagkat pakatandaan ninyo, tapat ang nangako, sapagkat siya ang Diyos ng mga tunay na buhay na kanyang mga nilikhang mga tao. Sa pagpapatuloy po, si kapatid na si Rino Gonzales Jr. po ang inyong maririnig. Ating patuloy na papurihan, pasalamatan, sambahin. Huwag tayong titigil ng pagluwalhati sa Panginoong Hesukristo na wala pong sawa nagbibigay ng buhay, kagaling at kalakasan. Una na nga po sa ating mahal na kapatid na Prospero na una na sa atin nagbukas ng atin pong paksa, Hebreo Kapitulo 10, versikulo 23, na ating ingatang matibay ang ating pananampalataya. Pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Nalalaman po natin mga kapatid, iisa po lamang ang Diyos. Ang Diyos po, ang tunay na Diyos na ipinakikilala ng Biblia. Hindi po yung Diyos na ipinakikilala ng iba't ibang iglesia at ng iba't ibang relihiyon. Ang iglesyang kinagisnan, ang Diyos na ipinakikilala, Diyos na totoo, taong totoo. Hindi po pwede na ang Diyos maging tao na at maging Diyos pa. Hindi rin po yung Diyos na Trinity. Tatlo daw ang Diyos, sabi ng mga Baptist, yung mga Protestante. Ang sabi ng mga Buddhist, si Buddhist, isa sa kanilang mga Diyos. Yung mga Confucius, yung mga Shinto, yung mga Hapon, yung kanilang emperador, yun ang kanilang Diyos. Ang ating paksa, ingatan nating matibay ang pananampalataya sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang pangako. At kung sino yung Diyos na ipinakikilala ng Biblia o ng banal na kasulatan, yon po ang nag-iisa, buhay na Diyos, Diyos ng mga buhay, katulad po ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ng 12 angkan ng Israel na pawang mga binhi o mga apo, kaapo-apuhan ni nuno na Abraham. Ito lamang po ang tunay na Diyos. At maging tapat tayo, matibay sa pananampalataya. Nakakalungkot, napakaraming tao, hindi po naiintindihan hanggang ngayon kahit Huwebes, Linggo, araw-araw. Isinisigaw namin sa YouTube, sa Facebook, kung ano ang ibig sabihin ng pananampalataya. Iba po ito doon sa paniniwala. Ang paniniwala, sang-ayon sa mga scientists,
To see is to believe. Sa makatwid, kapag hindi mo na nakita, wala ka ng paniniwala. Ang pagkakaiba po ng pananampalataya sa Hebreo Kapitulo 11, versikulo 1, ayon kay Apostol Pablo, ngayon nga ang pananampalataya, siyang kapanatagan. Panatag na panatag ang isang tao, kapanatagan sa bagay na hinihintay. Wala pa yung bagay, ang taong may pananampalataya, panatag na. At ang isang halimbawa, ang buhay na walang hanggan. Hindi ko po nakita na meron palang buhay na ipinangako ang Diyos, ang buhay sa langit. Nang wika sa Apokalipsis, wala ng luha, wala ng hirap, wala ng karamdaman, wala ng sakit, ang lahat, mga kapatid, na makakarating sa langit, merong tinatawag na kapayapaan at kaginhawahan. Sumasampalataya ako. Hindi ko nakita. Datapwat ayon sa ating paksa, tapat ang nangako. At para patunayan na merong tinatawag na kaharian sa langit, ang mga katulad ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng mga tapat na mga propeta sa bansa ng Israel at ng kanya pang magiging mga anak o mga binhi, ipinakilala ng Diyos. Sino ba ang Diyos? Ang wika sa San Juan Kapitulo 1, versikulo 18, walang tao kailanman na nakakita sa Diyos. Bakit po? Ang Diyos ay Espiritu. Ano ang Espiritu? Ayon sa Panginoong Jesucristo, ang isang Espiritu, walang laman, walang buto, no material being. Kaya nga, yung pananampalataya, kapanatagan sa hindi na baga nakikita at darating pa lamang, yung katunayan, Hebreo 11:1, ikalawang bahagi, basahin ninyo. Katunayan ng mga bagay na hindi nakikita ng mata ng tao. Kaya ang maraming relihiyon, nilalahat ko na. Wala kayong pananampalataya. Meron kayo paniniwala. Bakit? Yung iglesyang Kinagisnan, ang Diyos nila yung Papa sa Roma. Totoo ba yan? Totoo ba yan, mga kapatid? Vicarius Filii Dei, kahalili ng Diyos. Namatay ba ang Diyos? Wala pong kamatayan ang Diyos, mga kapatid. Kung namatay ang Diyos, hindi na po ako magsisisigaw. Hindi na po kami magpupuyat sa paggawa ng mga aralin na katulad nito. Kung patay ang Diyos, tayo po maglingkod na lang sa mga nakikita ng mata, kamukha ng Papa sa Roma. Ay, ang nakapagtataka, ayan, yung Papa sa Roma, may sakit na raw, mamamatay na naman yan. Gagawa na naman ng panibagong Diyos. Ay, hindi po Diyos yon. Ang Diyos ni Abraham, Diyos, ang wika ni Propeta Jeremias, Diyos ng lahat ng tao, walang bagay na sa Kanya ay imposible. 32:27. Sa Papa sa Roma, lahat ng bagay imposible. Lahat ng ginawa ng Papa, lahat ng sinabi ng Papa, lahat ng pinangako ng Papa, hindi nangyayari. Imposible sa tao. Ni hindi makapagpagaling.
ni hindi mapatigil ang malalakas na ulan, malalakas na bagyo. Kutakot-takot ang namamatay, hindi mapatigil ang digmaan. Pero ang Diyos ni Abraham, sinabi niya kay Abraham na noon ay 90 na taon na. Sinabi niya, napakinggan ng asawa na si Sarah ay 90 anyos na. Dinalaw ng Diyos si Abraham. Pinakain pa ng tinapay, pinakain pa ng guyang baka. At sinabi ng Diyos sa kanya, sa 1 taon, babalik ako, magkakaroon ka ng anak, tatawagin mo, ang pangalan ay Isaac. Kaya iba po ang tinatawag na pananampalataya sa paniniwala. Kaya iba po ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob sa Diyos ng mga relihiyon sa balat ng lupa. Isang Diyos na hindi tao. Isang Diyos na walang larawan. Isang Diyos na hindi pwedeng paglingkuran, pasanin, ikulong sa kung ano-anong mga tinatawag na mga altar at mga dalanginan. Hindi po pwede na itali, hindi pwedeng ipako. Hindi pwedeng kaladkarin sa mga lansangan at hilahin ng lubid. Ang Diyos ni Isaac, ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, Diyos na buhay, hindi nakita ng sino mang tao. Walang tao kailanman na nakakita sa Diyos. Bakit? Sapagkat siya isang espiritu, pero siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kung gusto niyang magpakita, napakita kay Abraham, napakita kay Isaac, napakita kay Jacob, nagsalita sa bansa ng Israel sa pamamagitan ni Moses. Mga kapatid at mga magulang at ng mga naghali-haliling mga propeta, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi mo pwedeng itulad sa Papa sa Roma, hindi mo pwedeng itulad sa kardinal, sa obispo, sa sugong anghel, at kung sino-sinong mga nagsasabi na sila ang mga kahalili ng Diyos. Mga kapatid, napakaganda ng ating mga aralin. Hindi ba niyo maintindihan yan? Pinag-aralan natin, binasa, ipinaliwanag ng unang nagsalita, maging si Haring Hezekiah. Alam po ninyo, napakaraming ipinasulat ng Diyos sa Biblia. Nagpapatunay na pagka sinabi niya, katulad ng sinabi niya, ipinasulat kay Propeta Isaiah 46:11, aking pinanukala. Pinanukala. Aking sinalita. Pag sinabing pinanukala, ipinlano muna ng Diyos. At nang maiplano na niya, sinalita na niya. Ang ibig sabihin, ang lahat ng bagay may dahilan. May dahilan, mga magulang, pinanukala ng Diyos ang lahat ng bagay. Bago ginawa ng Diyos ang araw sa pamamagitan ng kanyang salita. Pinanukala niya magkaroon ng kaliwanagan. Pinanukala ng Diyos kailangan ang mga tao may kakainin, kaya sinabi ng Diyos, bukalan ang lupa ng tinatawag na mga halaman. Bukalan ang tinatawag na sanglibutan, ng tinatawag na mga bukal ng tubig, mahati ang lupa sa ilog, sa dagat, sa mga bukirin. Pinanukala ng Diyos magkaroon ng mga ibon, magkaroon ng mga hayop na may 4 na paa, magkaroon ng mga umuusad at ng mga gumagapang na mga nilalang. Bakit? Pinanukala ng Diyos, sinalita, ginawa. Dumating ang lahat ng bagay. Bakit? Ito ang gagamitin nating mga tao, mga kapatid, at ang ipinanukala naman kung bakit nilalang ng Diyos tayong mga tao. Efeso Kapitulo 2, versikulo 10, tayo'y kanyang gawa, nilalang kay Kristo, para saan? Sumunod, saan? Lumagak sa mga mabubuting mga gawa. Romanos 7:12, ang utos ng Diyos banal, ang utos ng Diyos matuwid, ang utos ng Diyos ay mabuti,
12:13, binasa ni kapatid na Prospero, ito ang buong katungkulan ng tao. Mahirap bang intindihin yun? There is always a purpose for everything. At ang kabilin-bilinan nga ng Panginoong Jesucristo unang utos, iibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong buhay. Tanong, meron na bang tao sa lupa sa huling araw na ito, 2016, na wala nang ginawa? Buong araw niya, buong isip niya, buong lakas niya, ipinaglingkod niya sa Diyos. Wala pa akong nakita. Kahit na yung sinasabi mong mga nag-aaral ng pagkapare, pumupunta ng bundok, kinukulong yung sarili sa mga seminaryo daw, magbabayad pa, nagbibigay pa ng dote. Akala ba ninyo yung gumagawa ng buong puso, buong isip, buong lakas? Basahin ninyo ang No Limit Tangery at Filibusterismo. Kung anong ginagawa ng mga pare sa mga kumbento. Mga magulang at mga kapatid, kuna ang lahat ng bagay na ito na nakikita natin sapagkat nakikita puro kasinungalingan. At ang lahat ng mga bagay na nakikita natin susunugin, susupukin sa ikalawang pagparito ang mananatili ang mga bagay na hindi nakita. Alin? Ang Diyos at ang kanyang ipinangako na buhay na walang hanggan. Walang nakakita niya. Pero yan ang magpapatunay, pangako ng Diyos, sinalita, pinanukala, gagawin niya. Ang huling katanungan, alin nga po baga? Ang walang hanggang pangakong ito ng Diyos dahil sa pagtatapat ni Abraham sa Diyos. Mga kapatid, mga huling talata po na aking babasahin sa inyo, Amos Kapitulo 3, versikulo 1, ang unang bahagi. Eto, mga kapatid, makinig kayo. Merong ipinangako ang Diyos kay Abraham. Ano ang ipinangakong ito? Basahin po natin, ha? Dinggin ninyo ang salitang ito na sinalita ng Panginoon laban sa inyo, o mga anak ni Israel. Ito po, ipinangako ng Diyos kay Abraham, bagaman baog na, 99 na, si Sarai 90, pararamihin ko ang iyong lahi. Sa iyo magmumula ang mga kaharian sa lupa. Pagpapalain ko ang iyong binhi. Pangako yan. At meron siyang balak, plano, mga kapatid, para maganap ito. Ano ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Amos? Ituloy natin ang ating pagbabasa. 3:2. Kayo lamang ang aking nakilala sa lahat ng angkan sa lupa. Ang gandang talata nito. Kapatid na si Rilo, hindi ba ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat? Nung nakalipas na linggo, ang sermon natin, ang mata ng Panginoon humahangga sa buong palibot ng lupa, nagsisiyasa at walang bagay na maililihim ang sinuman. Opo. Bakit sinasabi sa 3:2 ng propeta Amos na binasa ninyo, kayo, mga Israelita, lamang, the only, ang aking nakilala. Ang aking nakilala sa lahat ng mga angkan sa lupa. Ang ibig bang sabihin hindi nakita ng Diyos ninyo, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, yung ibang angkan, yung mga hintil? Halimbawa ngayon, sa huling araw na ito, Israel. Ang ibig bang sabihin ninyo, kapatid na si Rilo, Israel lang ang kilala ng Panginoong Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Hindi kilala ang mga taga-Europa, ang mga taga-Asya, hindi tayo kilala. Ang ibig bang sabihin, ang mata ng Diyos ay limitado? Hindi po. Ang Diyos lang ang kinilala ng Panginoon Diyos. Ang Israel lamang ang kinilala ng Diyos. Ang ibig lamang sabihin, ang katulad ng Diyos, halimbawa isang ama ng tahanan,
Halimbawa, meron kami 5 anak. Ang Diyos may 5 anak. Yung 4 ay puro salbahe. Yung bunso ay napakabait. Yung tinatawag na paborito. Yun lang bunso ang paborito ko. Ang ibig lang sabihin, para maintindihan natin, yun lang ang minahal ng Diyos sa lahat ng mga bansa at sa lahat ng bayan. At alam natin ang kasaysayan kung bakit nga ang Israel, ito ang pinaka-spoiled child of God. Alam natin, dahil nga kay Abraham, pinangakuan ng Diyos si Abraham dahil si Abraham magmula roon sa kanyang bansa at bayan na pinanggalingan na Ur ng mga Kaldeo, si Abraham lang ang nakita niyang hindi gumawa ng larawan, si Abraham lang ang hindi sumamba sa inanyuan ng mga kamay, sa mga batot, mga pila. Kaya ang wika ng Diyos, umalis ka sa iyong bayan ng Ur, iwan mo ang iyong mga magulang, lumagad ka, dumiretso ka, bibigyan kita ng lupain, gagawin kong malaking bansa ang iyong lahi. Mga kapatid, at aking pagpapalain ang iyong binhi. Sa makatid baga, merong pinagpapala hanggang sa huling araw na ito na nagmula kay Abraham, pangako ng Diyos, sinabi, pinanukala, hanggang ngayon nangyayari, at sa paniwalaan ninyo sa hindi, literally speaking, ang pinakamayayaman, the most blessed people in the whole world, even today, 2016, literally, materially blessed by God is none other than Jew, the Jewish nation or Israel that we all know at these latter times. Kaya pati mga malalaking kumpanya, yung mga multinational, kung uugatin ninyo kung sino pinaka-may-ari niyan at nagpapalakad niyan, mga Hudyo, pinagpala hanggang ngayon yung laman. Walang mahirap na Hudyo. Tandaan ninyo yan. Mga kapatid, at yan dahil sa pangako kay Abraham, dahil si Abraham ay nagtapat. Ngayon, ang ibig sabihin ito, ang Israel lang, na nagmula kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, ang tanging ipinakikilala na pamilya ng Diyos. Huwag kayong magagalit, nagsasabi ako ng totoo. Maliban po sa mga Israel, walang buhay na walang hanggan. Katulad ng napakinggan natin, kay kapatid na Prospero, tinupad ni Abraham ang pakikipagtipan ng pagtutuli sa laman. Tinutuli yung balat, inaalis yung balat ng pagkalalaki, mga kapatid, yun ang circumcision. And even up to these days, the Israelites are circumcised. Mga magulang at mga kapatid. At yun po naman, sa huling araw na ito, wala nang kinalaman yun sa tinatawag na pagliligtas ng Diyos. Binasa ni kapatid na Prospero, Galatias, Kapitulo 3, versikulo 25 hanggang 29. Wala na ang kabuluhan. Hindi na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Tapos na po yung mga utos sa laman. Tapos na po si Moses sa ating mga buhay sa paglilingkod sa Diyos sa huling araw. Dumating na ang pananampalataya. Nung panahon ni Moses, literally speaking, materially cutting the flesh of the manhood of a man, after they were given birth 8 days after, it is the covenant of God with Abraham to circumcise a child, a man-child, after he was given birth 8 days after. Pero ngayon, it doesn't matter whether you are heathen. It doesn't matter whether you are Greek. It doesn't matter even you are circumcised or not circumcised. Tapos na, we are now living the true, faithful ways of living to the eyes of God. By faith, no more material things, my beloved. We are now going to live by the Spirit. And in Romans chapter 8 and the verses 1, there is therefore no more condemnation to those that are in Christ, who are in Christ, Church of God, in Christ Jesus, who live not in the flesh,
but live in the Spirit. Hindi na tayo sa pagtutuli sa laman. Ang tinutuli na po yung puso natin. It is the New Testament in the blood of Christ. I shall put my commandment into their hearts, and I shall write my words, my covenant, into their minds, according to the Holy Scriptures. Isusulat ko ang aking mga salita sa tapyas ng kanilang mga puso at sa kanilang mga pag-iisip. Hindi na sa balat ng pagkalalaki, hindi na po doon sa literal na pagtutuli or circumcision. We are now living in faith, and that is the meaning of true Christian or true Christianity. Living by the Spirit, not by the literal 2 tablets of stone, because the 2 tablets of stone and the rest of the covenant of God that was asked by God to be written in the books of the prophets, it's now included in only 2 commandments. Love thy God with all thy heart, with all thy mind, with all thy soul. And the second, love your neighbors the same way you love yourself. Do not do unto others what you do not want others do unto you. To these 2 commandments, naroroon na po ang 2 tapyas na bato at ang mga kautusan ng mga propeta. Wala nang araw ng Sabat, wala nang ikapul, wala na ang pagtutuli. Kaya tuli ka, kaya hindi ka tuli, pwede kang pumasok sa langit. Nabubuhay ka na sa pananampalataya. Mga kapatid, kayo lamang ang wika ng Diyos. Amos 3:2, ang naging pamilya, kanyang nakilala, kinilalang kanyang pamilya sa lupa. Ngunit, ang Diyos po hindi tumitingin. Ang Diyos, God is not a respecter of people. Na kung liliwanagin lamang ang Diyos, walang kinikilingan. Kahit na ikaw ay pamilya niya, kahit na ikaw ay anak niya, kahit na ikaw ang pinili niya sa lahat ng bansa sa lupa. Pag nagkasala ka, parurusahan ka. Totoo ba yan? Talaga bang nagkasala ang kanyang bansa? Nanatili ba ang bansa ng Israel na sarili niyang angkan, sarili niyang wika nga, pamilya sa lupa? Buksan natin ang Malakias 3:7. Panahon pa ng inyong mga magulang, nagpakalayo-layo na kayo sa aking mga palatuntunan. Ang sabi ng Diyos, manumbalik kayo sa akin, ako'y manunumbalik sa inyo. Ito po, humigit kumulang mga 700 taon, mga kapatid, bago nagkatawan tao ang Kristo, o mga 800, pagpapasimula ng tinatawag na paghahari ng mga hari sa bansa na Kanaan, na ibinigay ng Diyos, na tinawag nga na Israel, na binubukala ng pulot at ng gata. Alam natin ang kasaysayan nang sila po ay makapasok na sa Kanaan pagkatapos ng 40 taong paglalakbay sa ilang sa disyerto. Nakapasok na sila sa Kanaan, hinati na ng Diyos ang Kanaan sa makinig kayo mga kaibigan, no? Sa 11 hati. Yung Kanaan hinati sa 11 parte, ibinigay sa 11 angkan ng Israel, yung isang hati, isang angka na mga Levita kasama si Moses, si Miriam at si Aaron na mga Levita, hindi po binigyan ng mana. Ang wika ng Diyos, ang 11 na ibinahagi ng Diyos sa Israel, ang aanihin sa kanilang lupain, ang bawat kikitain, magtatabi ang bawat isa ng tithing. Yun ang tinatawag na buwis, tithing. Ika po, 10% of the harvest. And that will be the inheritance of the Levites, because this will be the wages for the Levites, because the Levites shall be the one that will lead them
in doing the offering or the worshiping of the Israelite in the tabernacle that the Lord God would ask them to do it or to offer it, ang bunga na kanilang aanihin, magtatabi sila ng ikapu. Ang ikapu, ito ang ibibigay na pinakabuwis, ito ang pinakasweldo ng mga Levita sapagkat sila ang mga ngasiwa sa paghahandog ng mga paglilingkod sa akin. Ang wika ng Panginoon Diyos. Malimit na nating mapakinggan yan. Ayoko nang ulit-ulitin. At kayo naman mga kaibigan namin, magbabasa rin kayo ng Biblia sa bahay-bahay ninyo. Kaya nga mga kapatid, ano nga po ang nangyari ng kapanahunan ng mga hari? Basahin natin ang Jeremias 7:11. Ang bahay bagang ito, yung Israel, yung pamilya ng Diyos, ang bahay bagang ito na tinatawag sa aking pangalan. Nakita na ninyo? Panahon pa ng matandang dipan, ang bahay ng Diyos tinatawag niya sa pangalan niya. At yung salitang Israel, ang ibig lang sabihin, prinsipe ng Diyos. Nandun ang pangalan ng Diyos. Mga kapatid, ang bahay ko bang ito naging yungib ng mga tulisan? Bakit? Ano ba ang nangyari? Ano ba ang ginagawa ng mga Israelita noon sa harap ng inyong mga mata? Narito ako. Ako nga, nakikita ko, sabi ng Panginoon. Kaya't gagawin ko sa bahay kong ito, sa bahay na pamilya ng Diyos, na tinatawag sa aking pangalan, na inyong tinitiwalaan, at sa dakong ibinigay ko sa inyo, at sa inyong mga magulang, ang gaya ng aking ginawa sa Silo, 7:15. Aking kayong itatakwil. Itatakwil ko ang aking pamilya, gaya ng pagkatakwil ko sa lahat ninyong mga kapatid. Lahat kayo sama-sama, naging masama kayo, buong Israelita. Buong Israel, sa buong binhi niya Ephraim, 7:16. Kaya't huwag mong idalangin. Ito, Jeremias, huwag mong ipanalangin sa akin ang pamilya kong ito, ang bayang kong ito, ni palakasin man ang daing patungkol sa kanila, ni idalangin mo man, o mamagitan man ikaw sa akin, sapagkat hindi kita pakikinggan. Kaya, Jeremias, huwag mo ipanalangin sa akin yung mga yan. Ang tanong ni Jeremias, bakit Panginoon? Hindi ba ito ang pamilya mo? Hindi ba ito ang ipinangako mong pagpapalain mo? Hindi ba sila ang mga anak ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob? Hindi ba sila ang pinili mo sa lupa na ginawa mong sarili mong bahay, sarili mong tahanan? Ang sagot ng Panginoon kay Jeremias, hindi mo ba nakikita kung ano ang kanilang ginagawa? Ipagpatuloy natin ang pagbabasa sa Jeremias 7, mga kapatid, 16-19, hindi mo ba nakikita ang kanilang ginagawa? Ang mga anak na mumulot ng mga kahoy, ang mga tatay naghahanda ng pamparikit, ang mga ina, ang mga nanay, nagmamasa ng mga tinapay at ng mga inumin upang ihandog sa reyna ng langit. Panahon pa ng matandang tipan, bansa ng Israel, panahon ng paghahari, sa tinatawag na Israel noon na siyang Kanaan, nang sila'y umasenso, nang makakain ng masarap, nang sila'y maging mapagtagumpay laban sa mga kaaway, nang sila'y kilalanin na makapangyarihan sa lupa, kinalimutan nila ang Diyos, mga magulang, gumawa ng sarili nilang mga Baal at mga Diyos-Diyosan. Meron pa sila na reyna ng langit. Ano ang katumbas nun? Si Mama Mary sa huling araw. Mga kapatid at mga magulang. O ano kung pamilya kita? Ano kung anak kita? Ang wika ng Diyos, hindi kita pakikinggan. Jeremias, wag mo na ipanalangin. Itinakwil ng Diyos. Kaya naman, kahit na nang magkatawan tao na ang Diyos, ang ginawa nitong mga Hudyo na ito, itong mga Israelita na ito, sa harapan ng hukuman ni Pilato, pakawalan si Barabas, ipako sa krus ang Kristo. Lalo silang itinakwil ng Diyos. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, hindi ko nababasahin para wag tayong humaba. Mga magulang, ang pagkabagsak ng Israel, siya namang pasimula ng ng pagpapala ng Diyos sa mga Hentil. Ayon sa mga banal na kasulatan. Totoo po ba yan?
At bakit? Ibinaling ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Ibinaling ng Diyos ang kanyang pagpapala. Inalis niya. Inalis na sa mga Israelita. Pinabayaan na niya ang kanyang sariling bayan. Spiritually speaking, Spiritually speaking, inalis na ng Diyos. Itong tinatawag na pag-iingat at pagpapala sa kanyang sariling pamilya, ibabaling na sa kahintilan, sa labas ng bansa ng Israel. Bakit? Bakit yun ang ginawa ng Diyos? Ituloy po natin ang pagbasa. Hosea 2:23, aking itatatag siya para sa akin sa lupa. Ako'y magdadalang habag sa kanya na hindi nagtamo ng kahabagan. Ito po, aking sasabihin sa kanila na hindi ko bayan o hindi ko kayong mga anak. Ikaw ay aking bayan. At siya'y magsasabi sa akin, ikaw ay aking Diyos. Ayaw na ng Diyos sa kanyang sariling mga anak. Ang titigas ng puso, ang titigas ng ulo. Nagkatawan tao na ang Diyos. Nang sabihin ng Panginoong Hesukristo sa kanila, ako at ang Ama ay iisa, pinukol nila ng bato. At pagkatapos hiningi pa nila kay Pilato, ipako sa krus ang Kristo. Kaya nga ang wika ni Apostol Pedro, pinatay ninyo ang lumikha ng buhay, aklat ng mga gawa. Sino nga po baga ito? Mga kapatid ng mga hentil na ito. Sila po ang ayon sa tinatawag na mga banal na kasulatan, sila ang nangagsisitulad sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, unang Tesalonica 2:14, sapagkat kayo mga kapatid, nagsisitulad sa Iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Ito ang wika ni Apostol Pablo, Hebreo 10:19 hanggang 21, ang bago at buhay na daan. Ito ang bagong daan sa dugo, sa tipan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid at mga magulang, at kung babasahin natin ang ikalawang Samuel 14:14, tayong mga tao isinumpa ng Diyos. Una tayong mga hentil. Lahat tayong mga hentil. Sa impyerno tayo. Sapagkat tayo nung araw pa, maski tayong mga Pilipino, puro Katoliko tayo. Hindi may mga lolo't mga lola, mga ingkong, magmula nang dumating yung mga Espanyol na yan, yung mga Kastila na yan, nang lumanding sa Sama, sa Visayas, unang dinala niyan. Sino? Yung kanilang mga Mama Mary, yung kanilang krus. Na mga tatak ng Antikristo, mga magulang at mga kapatid. Lahat tayo napasa ilalim ng sumpa. Impyerno tayo. Pero ang wika ng Diyos sa ikalawang Samuel 14:14, sa pamamagitan ni Propeta Samuel, humanap ng paraan upang ang tao na tulad sa tubig, nakatalaga na sa impyerno, wag manatili sa sumpa sa impyerno, mahango. Sa anong paraan? Mga kapatid, humanap ng paraan upang tayo ay mahango sa impyerno. Ang Diyos ay nagkatawan tao, unang o sa aklat ni Apostol Juan 1:1 hanggang 5, nang pasimulay berbo. Ang berbo ay Diyos. Ang berbo gumawa ng lahat ng mga bagay. Walang bagay na nagawa kung wala siya. Nagkatawan tao ang berbo. Nagkatawan tao na mismo yung Diyos. Pagkatapos nga hiningi nila kay Pilato, yun ang pag-asa nating mga tao. Yun ang dapat sana mga magulang na maging tagapagligtas kung tatanggapin natin. At kung paano natin tatanggapin ang Panginoong Jesucristo, katulad ng ating tinatawag na paksa 10:23 ng Hebreo, ating ingatang matibay ang ating pananampalataya. Nang nangangaral na ang Panginoong Jesucristo, ang wika niya, ako ang ilaw, ako ang daan, ako ang buhay na walang hanggan. Ang sino man hindi makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Paano makakarating tayo doon?
sa buhay na walang hanggan, mga kapatid, sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kung inyong babasahin ang Juan Kapitulo 14, versikulo 1, magsisampalataya kayo sa Diyos. Yung Diyos na buhay ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, magsisampalataya din naman kayo sa akin. 14:1 ng San Juan. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din naman kayo sa akin. 10:30 ng San Juan. Bakit? Ako at ang Ama ay iisa. Sino pa ang ating pananampalatayanan? Sa Marcos 16, Kapitulo 15 hanggang 16, magsihayo kayo sa sanglibutan. Ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo. Ang sumasampalataya. Sasampalataya sa Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, na siya rin ang Kristo na nagkatawan tao, at alin pa? Sasampalataya na natin ang ebanghelyo ni Kristo. Paano tayo sasampalataya? Romanos 10:17, sa pakikinig dumarating ang pananampalataya at ang pakikinggan ang ebanghelyo ni Kristo. Binasa ni kapatid na Prospero 1 Korinto 15:1 hanggang 2, ligtas kayo! Kung sinasampalataya na ninyo, pagkatapos kayong makinig, sumampalataya kayo, maliban na. Kung kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Mga kapatid, ito po ang napakagandang mga aral na ipinakilala, itinuro sa atin ng Diyos sa Huwebes po ng gabing ito, Hebreo 10:23. Ingatan nating matibay ang ating pananampalataya. Maraming mga tao I'm a child of God, I'm a born again, I have faith in Christ. Pero makikita mo naman, tulad ng sinasabi ng Panginoong Hesukristo, thou shalt know them by the fruits that they bear. Hanggang ngayon, nagmumura pa rin. Yung mga mangangaral nila, ay nilalahat ko na. Sila mismo nagsasabi. Yung mga membro nila, yung mga sanggunian namin, magnanakaw. Kwartahan, kwartahan. Lahat ng galaw ng sanggunian. Magrarally tayo, magsusuot tayo ng kamiseta. O ito kamiseta, ginawa ng iglesia, 500 pesos. Abuloy sa kapatid na matanda, pagka-birthday niya, abuloy sa kawang gawa, abuloy sa mga awit, abuloy sa pagpapatayo ng katedral, abuloy sa pagpapatayo ng Colosseum. Ano sabi ng mga membro? Wala na pong tigil ang abulo yan. Pati yung mga cooperative, bibili ka ng bigas, may patong. Bibili ka ng kung ano-ano. Mga kapatid, hindi po yan. Hindi po yan ang iglesia ng Diyos. Puro materyang bagay ang itinitinda sa inyo. Hindi kami katulad ng iba. Ang wika ni Pablo, kinakalakal ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Ito po ang natutuhan natin, ating ingatang matibay ang ating pananampalataya. Pananampalataya hindi sa Papa sa Roma. Hindi sa mga sugong anghel na tao. Hindi sa mga pastor. Hindi sa mga nangangaral. Bebentahan kayo ng DVD, video, kung ano-anong mga aklat. Kutakot-takot, salapian, kwatahan. Ang wika ng Panginoong Hesukristo sa mga alagad. Mateo 10, sa kanyang 10:8, tinanggap ninyo ng walang bayad, ibinigay ko sa inyo ng libre. Ibigay naman ninyo sa mga nangangailangan, sa mga tupa na walang bayad. Huwag kayong magdala ng pilak, huwag kayong magdala ng ginto, huwag kayong magdala ng supot ng pagkain, huwag kayong magdala ng tunika. Maski na tsinelas, huwag kayong magdala. Ang manggagawa karapat dapat sa kanyang kaupahan. Hindi kayo gugutumin ng Diyos, kayong mga ministro. Kung tunay kayong mga ministrong galing sa Diyos, hindi ninyo iisipin ang humingi ng abuloy. Hindi niyo ipangangaral ang tinatawag na kung ano-anong mga materyang mga bagay na ibinebenta ninyo, panyo, payong, kung ano-ano. Pagkatapos kayo, naka-helicopter, may private army.
Ang lalakas ninyo sa mga politiko dahil binibenta ninyo ang mga boto ng inyong mga miyembro. Nalalaki ng lupain. Takot kayo. Hindi ko na malaman kung ano sasabihin kong salita para ilarawan sa inyo ang mundong ito na sasakop ni Satanas. Kasama kayo. Mga kapatid, ano nga ang wika ng Panginoon? Kung ang tagapangaral ninyo'y bulag, kayo na inaakay puro bulag, mahuhulog kayo pareho sa bangin. Dito po namin kayo inaanyayahan. Ingatan nating matibay ang ating pananampalataya. Kung wala pa kayo ng tunay na pananampalataya, tumawag kayo sa amin. Padala ninyo kami ng message sa Facebook. Brother Gonzales, we thank you for telling us the truth. We accept the truth. We have faith in the true God who is the living God of Abraham, Isaac, and Jacob, that He is Jesus Christ. And we would like to be part of the Church of God in Christ Jesus, the holy body of Christ that He is going to save in the second coming, the Church of God in Christ Jesus. Brother Gonzales, let us know when will you be available for us to be baptized by you in the name of our Lord Jesus Christ. This is where we are inviting you all. Dito namin kayo inaanyayahan at ang aral na ito, ipagpala, ibasbas sa atin ng Diyos mula ngayon, magpakaikilan. Amen. Muli tayong maghahandog sa Diyos ng isang maikli at may spiritong awitin. Awitin po natin ang bilang 179 sa ating himnaryo, ikalawang estropa at koro po lamang. Pangungunahan tayo sa pananalangin ni kapatid na Glenda. Tatayo tayo mga kapatid. Ang mahirog na tinig ni Jesus ay narinig. Malayong dako ng tuwa at pag-ibig, ako'y pinupukaw sa aking pagkakaiglig. Ito'y akong sa kanya'y malapit. Siya ay tumatawag, nag-aanyaya sa lahat. Tayo'y inikayat ng boses niyang mabanayan. Halika at lumapit kay Jesus nating ibig upang sasala ay mabilis. Panginoon po namin Diyos, Diyos na pinakadakila, pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ikaw po ang nag-iisang Diyos na aming sinasamba, pinupuri, niluluwalhati sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Panginoon po namin Diyos, ngayon pong umagay, sama-sama po kaming magkakapatid, nagtiklop po kami ng aming mga tuhod at nakinig po ng iyong mga banal na aral. Panginoon po namin Diyos, ngayon po, nagpapasalamat po kami. Dinadagdagan mo po ang aming mga buhay at kalakasan. Salamat po rin Panginoon sa banal na salita mo na narinig namin ngayong umaga at siya pong nagpapatibay sa aming mga pananampalataya na minsan mo po ibinigay sa amin. Panginoon po namin Diyos, salamat po sa mga pagpapalang ibinibigay mo sa aming pangaraw-araw na pangangailangan. Siya nga po ba? Panginoon, kung kami kinakikitaan mo na kami nagkukulang sa iyo at kami po'y nagkakasala sa iyo, Panginoon, patatawarin mo po ang bawat isa sa amin. Siya nga po.
Ngayon pong umaga, Panginoon, dinadalangin ko sa iyo, nawa po, Panginoon, ilalayo mo po kami sa mabibigat na karamdaman, sa masasamang tao, sa kamay ng hustisya po, Panginoon. Dinadalangin ko po rin siya, Panginoon, ang 2 taong kinasangkapan mo po ngayong umaga, nawa po idagdagan mo po ang buhay at kalakasan nila. At na makapagpatuloy sila ng kanilang pagpapahayag at nawa po'y marami pang taong makarinig ng iyong mga katotohanan. Amen. Panginoon po namin Diyos, dinadalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, nadagdagan mo po ang tibay ng aming mga pananampalataya at nawa po'y makapagtiis kami po dito at sundin po namin ang utos mo po hanggang sa huling sandali ng aming mga buhay. Dinadalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, dagdagan mo po ang kababaan ng aming mga kalooban. Makapag-ipon po kami dito ng mga gawang kabanalan nang makasama mo po kami sa pinangangako pong buhay na walang hanggan. Amen. Dalangin ko po rin sa Panginoon ang aming mga kaibigan na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Nawa po'y manumbalik sa Panginoon at nang makasama namin sila ditong pupuri tulwalhati sa iyong dakilang pangalan. Amen. Nawa po, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na nasa aming inambayan, nawa po sila huwag makaranas ng mga kahirapan. Ilayo mo po sila sa masasamang tao at lalo na po sa mga kalamidad na dumarating sa aming inambayan. Dalangin ko po rin sa Panginoon, ang aking pong mga mahal sa buhay na may mabibigat na karamdaman. Hipuin mo po siya ng ipagpalang kamay at nawa po, Panginoon, pagalingin mo po sila at nang magkita kami may buhay at kalakasan. Dalangin ko po rin sa Panginoon, na patuloy mo pong bibigyan ng kapayapaan ang loob at labas ng aming mga tahanan. Kakasangkapan ka po ng mga taong tutulong sa aming Panginoon. Dinadalay ko po sa Panginoon, nawa po, Panginoon, kung paano mo po kami dinala dito ng may kapayapaan, ganun mo po rin kami iuwi sa aming mga tahanan at nawa po sa susunod namin pananambahan ay huwag magkaroon ng mga kahadlangan. Dahil po sa Panginoon na patagusin mo po ang mga samot dalangin na ito sa iba't ibang dako ng aming mga mahal sa buhay. Nawa po niyo po silang gagabayan. Iingatan mo po sila, Panginoon, at niyo po silang pagpapalain. Nawa po, Panginoon, sinasampalatayanan po namin na ang lahat na ito po ay inyong diringgin. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay dinadalangin ko po sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, Diyos at dakila namin tagapagligtas. Amen. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang at nagtiis ng hirap, kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana ay maging dapat tanggapin mo, Diyos ko. Panginoon po naming Diyos, Ama namin pong lubhang banal makapangyarihan sa lahat. Amen. Ikaw po ang aming tanging Diyos, nagbagabay sa basa amin. Amen. Panginoon, muli sa hapon ito, Panginoon, kami po inaniklo sa iyong harapan. At ngayon po yung nakinig po mga ganito ang mga aral. Kaya po, Ama, kami nagpapasalamat sa mga aral na ito at sa lahat yung makabutihan sa bawat sa amin. Amen. Tagapin niyo po sa harapan ang masalaping amin na pagkayanan. Nawa ito po yung magamit po niyo yung kapangasiwaan. Makatugon rin po, Panginoon, sa lahat ng mga taong nangailangan. Higit sa lahat po, Ama, sana po ang mga salaping ito maging kasangkapan sa paghasig ng Ebanghelyo sa ibabaw ng sanlibutan. Amin lang po sa Panginoon sa iyo na sana huwag sa aming sasawaan at sa mga susunod na buhay, makita niyo po kami maglilingkod at tumahay pa po ng mga may kasiglahan. Laki, Panginoon, na ay mapalangin ang mga lalaking tinagod niyo po sa amin upang maghatid niyo po ang mga banal na aral sa mga araw na ito. Panginoon, bibigyan niyo po sila ng mga katalinuhan at mga kalakasan sa ipong banal na kaitaasan. Amen. Muli, Panginoon, sa hapon ito magkakawala kayo mga magkapatid. Iba po sa amin tutungo sa kanilang matahanan. Iba itutungo sa kanilang paghanabuhayan. Loobin niyo po, Ama, marating namin ang lahat na ay mga patutunguhan na ligtas sa lahat ng mga kapahamakan.
Panginoon, marami kayong mga kailan Ama, dapat kayong maasa na mga ito idadating po sa amin. Kaya po at mga bagay, magana po namin nihiling sa dakilang pangalan ng Diyos si Jesus, namin Diyos at dakilang tagapagligtas. Amen. Amen. At ngayon ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, ang pagliligtas at ang mga pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito, hanggang sa lahat ng ating mga kabiyak ng puso, ating sariling mga anak, ating mga manugang mga apo, kasangbahay at ating mga kamag-anakan sa Lama, sa lahat ng ating mga kaibigan sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sa gagawin nating paglalakbay papauwi sa ating mga tahanan, sa paghanap natin ng ating ikabubuhay sa araw-araw, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumahatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ako Kay Jesus sa hawak sa aking kalinaan, si Jesus ang pag-asa at timbulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y hahawak kay Jesus at tukso'y lalaban. Ako'y hahawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hahawak kay Jesus, hindi hiwalay. ang kamay ni Jesus